una sa lahat. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob. Trabaho niya yon in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. There's no going back sa ginawa nila na rendition. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Hindi magpapatulong VP Sara, walang balak kausapin si Pangulong Marcos para tulungan siyang palayain ng ICC si dating Pangulong Duterte. Ayawan na. Ang mga diskaya naman, hindi na makikipagtulungan sa ICI kung hindi naman daw pala sila magiging state witness. Manananggal Health Center, Dandang Health Center na nakatiwangwang at di mapapakinabangan paimbestiga ng DOH sa ICI. Parang manananggal di ba? Yung itaas wala, yung ibaba meron. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya madadawit sa korupsyon sa flood control at nananatili raw na matatag ang kanyang administrasyon. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, saan nanggagaling ang payag na ito ng Pangulo? Alam mo, Jiggy, meron kasing mga lumalabas na pahayag kaugnay nitong korupsyon na baka umuwi na sa bakura ng Pangulo Bongbong Marcos yung investigasyon tungkol dito sa sinasabing katiwalian sa pamahalaan. Pero si Pangulong Bongbong Marcos tiwala siya sa estado ng kanyang yaman. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang itinatago, tiwala siya na hindi siya madadawit dito sa korupsyon at kung meron man na nais na magdawit sa kanya sa usaping ito, malinaw naman daw na politika ang pinanggagalingan nito. Mas maigi daw na ang usapin ng korupsyon idaan kung ano yung makikitang ebidensya. Yan nga raw ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure para mahimay-himay ng husto yung tungkol dito sa sinasabing anomalya. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman tayong tinatago, wala tayong malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. At Maricel, sa memo nga ng Ombudsman ay niluluwagan nito ang access sa SALN ng mga opisyal at handa na ba ang Pangulo na isapubliko ang kanyang SALN? Kasi lumalabas na kung hindi available yung SALN, wala rin makukuha yung publiko o kung sino man yung naghahanap ng SALN na yon. Pabor si Pangulong Bongbong Marcos, Jiggy, dito sa utos ng Ombudsman na bigyan ng access sa SALN ng mga politiko ang publiko. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag hiningi ng Ombudsman yung SALN niya, bibigay niya. Kapag hiningi ng ICI yung SALN niya, bibigay niya. Willing naman daw siyang ipikas kung ano man yung nilalaman ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At hindi lang yan, kahit daw yung mga opisyal ng ehekutibo, handa rin daw na ilabas ang kanilang mga SALN, Jiggy. Yung BICAM sa budget ay anong pananaw dito ng Pangulo na gawin ng publiko, kumbaga i-live na para makita na ng taong bayan? Yan nga mismo ang sinabi, Jiggy, ni Pangulong Bongbong Marcos kanina dahil ang tanong sa kanya doon sa short press briefing ay kung meron ba siyang nakikita ito na dapat na i-veto dito sa 2026 national budget na ipinasa sa Kongreso, yung panukala. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sa ngayon ay wala pa siyang nakikita na dapat i-veto pero baka masyado pang maaga para sabihin na talagang wala kasi ang magiging basehan naman yan ay yung mismong final version na. Pero ang malinaw daw ay ila-livestream na yung magiging pagdinig dito sa budget sa level ng BICAM. Nakuha na daw niya yung pag-oo ng Senate President at ng House Speaker tungkol dito kaya aasahan natin na makikita na ng publiko yung BICAM hearing sa pamamagitan ng livestream. Wala na rin daw subcommittee dahil ito yung naging issue before na baka dito napapasok yung ano-anong mga insertion. Pakinggan natin yung sinabi ng Pangulo.
I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Yung bali-balita, Maricel, na kudeta laban sa administrasyon ng Pangulo, ay may komento ba ang Pangulo tungkol dito? Tinanong natin yan, Jiggy, kay Pangulong Marcos kanina at ang sabi niya, it is dangerous for someone in his position na maging complacent at sabihin sa mga tao na okay lang yan, everything is okay. Ang sabi niya, naniniwala siya na solid ground yung mga sektor na suportado, yung mga programa ng pamahalaan, pero bukas pa rin siya sa pakikipag-usap. Partikular nung natanong natin yung tungkol doon sa katiyakang mananatiling loyal o tapat yung uniformed personnel sa Marcos administration. Ang sabi niya, patuloy yung pakikipag-usap niya sa iba't ibang grupo, iba't ibang sektor dahil nais din naman niyang marinig ang mga grievances at yung mga hinaing ng iba't ibang mga grupong ito nang sa gayon ay alam din niya kung ano ang inaasahan at nais nilang gawin ng national government bilang pagtugon sa mga concerns nila na ito. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa Malacanang. Hindi na lang may malawakan ding korupsyon sa pagpapatayo ng mga health center sa bansa. Marami sa mga ito nakatiwangwang at hindi mapakinabangan. Live mula sa Marikina City, nangungun sa balita si JC Cosico. JC, gaano karami itong mga non-operational na health centers? Jiggy, ayon nga sa Health Department sa buong Pilipinas, may 297 na non-operational super health centers mula pa noong 2021. At karamihan nga po dyan ay narito po sa Luzon. At kabilang nga dyan ay itong super health center sa Barangay Concepcion 2, dito po yan sa Marikina City, na pinuntahan ng DOH kanina pong umaga. Ang bumungad po sa kanila ay itong masukal na lote at yung tanging mga foundation pa lamang po ang nayatayo nga sa area na ito, no? At ayon po sa DOH, LGU ang nagpapatakbo sa mga super health center, no? Pero they can help doon sa funding and enhancement nitong mga super health centers na ito. Ang sabi ng DOH, it was 2022 no kanila pong ibinaba ang pondo para nga rito sa project na ito at LGU po mismo ang nagbid ng contractor. Umabot sa 21.5 million pesos yung pondo para nga doon sa phase 1 ng project na natapos naman daw, pero yan po ay para nga lamang again doon sa foundation nitong proyektong ito. Pero hindi na po yan nasundan. Narito po ang pahayag ng DOH. Phase 2 couldn't be made because the original contractor has not turned over the as-built kung ano yung ginawa niya to the next one. Kasi hinihingi yun nung contractor na pangalawa para matayo niya na yung next phase. Parang manananggal di ba? Yung itaas wala, yung ibaba meron. So we need to find out how to make this operational. Jiggy, kung tutuusin nga daw, dapat daw in 1 to 2 years ay completed na itong mga pagpapatayo nga sa mga super health center na ito, no? And dagdag pa ni Herbosa, ito raw project na ito ay insertion doon sa 2021 NEP na eventually nga ay naging GAA which they had to implement o ipatupad. Jiggy. At JC, anong paliwanag dito ng lokal na pamahalaan sa Marikina sa di nga natapos na health center? Jiggy, dumepensa nga ang Marikina City LGU dito nga sa proyektong ito at ang sinabi nga nila ay misleading daw itong mga naging pahayag ng DOH. Katunayan, they wrote a letter daw sa DOH noong 2024 para mag-request ng dagdag na 180 million pesos na pondo para po doon sa pagpapagawa ng ground floor up to the 4th floor nitong building na ito. Pero dead maumano rito ang DOH at wala pong ibinabang pondo sa kanila. Narito po ang pahayag ng Marikina LGU. Saka naman makakakita, 21 million, 4-5 palapag na building ang mabubuo.
Foundation works lang po yan. Ang LGU, wala pong pagkukulang dito. Pagkukulang po ng DOH to. Hindi nila napondohan ng tama. Di ba? Nagkulang sila sa monitoring. Jiggy, ayon pa sa DOH, ay the original plan for this project ay 2 palapag lamang na para sa isang medium-sized na health center. Pero nag-iba raw ang lokasyon at plano po ng LGU sa project na ito at ginawa po nila na 4-story na meron pang additional na rooftop kaya po umabot sa 201 million pesos yun pong pondo para po dito. Pero base raw sa pag-aaral po ng DOH, ang kailangan lamang para makapagpatayo ng isang medium-sized na health center ay nasa 12 million pesos. Sa ngayon, they will submit the list of this super health centers na hindi operational sa ICI para maimbestigahan at gagawa raw po sila ng paraan para maging operational ang mga ito. Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Marikina. Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay ICI Executive Director Brian Osaka, yan ang sinabi ng mga abogado ni Curly at Sara Diskaya nang humarap sila sa pagdinig ng ICI kanina. Ayon sa mga abogado ng mga Diskaya, nakikipagtulungan sila sa investigasyon dahil umaasa silang tatanggapin sila bilang state witness. Pero mismong si ICI Commissioner Rogelio Singson na raw nagsabi sa isang panayam na wala siyang nakikitang resource person na posible maging state witness. Paglilino naman ni Osaka, personal na pananaw yan ni Singson at hindi ng ICI. Gayunman, hindi naman daw makakaapekto sa investigasyon ang pag-atras ng mga Diskaya. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. They were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the Commission as state witness. Susunod, VP Sara wala raw balak humingi ng tulong kay PBBM para makalaya sa ICC si dating Pangulong Duterte. At ilang senador handa raw magsapubliko ng kanilang mga salin. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi niya hingi ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos para mapauwi ang kanyang ama. Mula sa Zamboanga City, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, una sa lahat, ano na ang naging hakbang ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa pagbasura ng ICC sa hiling nilang interim release? Jiggy, naghain na raw ng apela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ang kanilang hiling na interim release o pansamantalang paglaya. Ayon kay Vice President Sara Duterte, habang wala pang desisyon ng ICC sa kanilang apela, mukhang magpapasko at magbabagong taon sa ICC Detention Facility si dating Pangulong Duterte. Sa kabila niyan, wala raw balak si VP Sara na kausapin si Pangulong Bongbong Marcos para humingi ng tulong sa pagbabalik sa kanyang ama dito sa Pilipinas. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob at trabaho niya yan in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. For me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Because there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ipinagkibit-balikat naman ni VP Sara ang pagkaka-disqualify ni ICC Prosecutor Karen Cam sa paghawak ng kaso ni dating Pangulong Duterte dahil sa posibleng conflict of interest. Matatandaang hiniling na rin ng defense team ni Digong na tanggalin si Cam noong Agosto. Pero para kay VP Sara, hindi naman importante kung sino ang prosecutor. Ang mahalaga raw ay ang kahandaan ng kampo ni Duterte sa lahat ng posibleng ilabas na testigo at ebidensya ng prosecution.
Hindi naman pinalampas ni VP Sara ang sinabi ng palasyo na nililinis ng Marcos administration ang mga kalat na iniwan ng mga Duterte. Giit ni VP Sara, pinipili lang naman ng Administrasyong Marcos ang gusto nilang imbestigahan sa katiwalian. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Giit din ni VP Sara, hindi magaling na tagapagsalita ng Office of the President si Yuse Claire Castro. Yan ang reaksyon niya nang tanungin kung kwalipikado ba na maging susunod na kalihim ng Department of Justice si Castro. She brings embarrassment to the country kasi ang tagapagsalita ng isang pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin o yung mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte mula sa Zamboanga City. Pabor ang ilang senador na niluwagan ng ombudsman ang access ng publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, isa sa publiko ba ng mga senador ang kanilang SALN? Oo, Jiggy, ayon sa ilang senador, isa sa mainam na panlaban talaga sa korupsyon ay pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At dahil nga sa desisyon ni Ombudsman Boyeng Remulla na mas padaliin yung access ng publiko sa pagkakaroon ng SALN, welcome development daw yan sa mga senador. Lalo na sa panahong ito, Jiggy, na mainit ang mata ng publiko sa korupsyon, lalo partikular sa flood control projects. Si Senator Robin Padilla nga sa kanyang post sa social media ngayong hapon lang, sabi niya unahin na raw yung kanyang SALN na ilabas para makita ng publiko. Si Senator Risa Hontiveros, game din daw na ilabas yung kanyang SALN at dapat daw ipatupad itong panuntunan na ito sa lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno mula sa itaas. Jiggy, narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga senador. Para sa akin, it's a welcome development because it's easier for those who want to know about their public servants, kung ano yung kanilang kinikita, ano yung kanilang mga negosyo. And in light of what's happening right now, na maraming mga nasasangkot sa flood control projects, may mga related sa contractors. Sana nga isa ito sa mga unang hakbang patungo sa hinahanap ng taong bayan na mas malinis na gobyerno sa ating bansa. Jiggy, si Senator Kiko Pangilinan ay game din daw na ilabas yung kanyang SALN. Pero ang hamon niya, dapat daw ang unang maglabas ng nasabing dokumento ay si dating Ombudsman Samuel Martires. Kung matatanda ninyo, panahon ni dating Ombudsman Martires Duterte administration nang higpitan yung requirement sa paglalabas ng SALN. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Doon sila mag-umpisa kasi siyempre tinago, di ba? Bakit kaya? Diba? Baka sakaling malaman natin ano yung dahilan bakit hinigpit. Diba? So, but anyway, of course, that's up to the current ombudsman to decide. Jiggy, wala rin daw problema para kay Senate President Tito Soto na maglabas ng SALN. Anyway, dati pa naman daw niyang ginagawa yan. Pero anya, magkukokus o magkakaroon ng closed-door meeting ang lahat ng mga senador para hingin yung permiso nila na mailabas ang SALN ng lahat ng senador. Jiggy. At mayan yung Kamara kaya ay pabor din sa SALN reveal. So far, ang nagsalita dyan si Speaker Bogie D. At para sa kanya, handa siyang pangunahan yung pagkasa publiko ng SALN kung kinakailangan. Sa ngayon, pinag-uusapan na rin daw yan ng ilang miyembro ng Kamara. At sa lalong madaling panahon, sana nga raw makapaglabas sila ng polisiya para sa paglalabas at pagkasa publiko ng kani-kanilang mga SALN. Narito ang bahagi ng pahayag ni Speaker Bogie D. Willing naman sila
siguro to put it formally na maayos kung talagang paano ang magiging proseso, sa tingin ko magandang mapag-usapan yan. Ito, during our break, pag-uusapan namin mabuti para sa ganon, maglabas ng gamay kung paano yung aming suporta sa paglabas ng aming mga SALN. Jiggy, yan muna ang latest sa issue ng SALN mula sa Kamara at Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Dinala sa ospital itong Lunes si dating DPWH Engineer Henry Alcantara matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib habang nasa kustodiya ng Senado. Base sa pagsusuri, muscle spasm ang naramdaman ni Alcantara. Agad din siyang binalik sa Senado at patuloy na minomonitor ng medical team. Si Alcantara ay nakakulong matapos makontempt sa pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control scam. Susunod, pagsasapubliko ng mga proyektong inendorso ng mga mambabatas panawagan ng isang kongresista. At fighter jet ng China umaligid sa eroplano ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Dapat isapubliko ng Kamara ang lahat ng mga proyektong inendorso ng mga kongresista kabilang ang mga party list. Yan ang ginit ni Congressman Toby Tiangco para maiwasang maulit ang anyay Zaldico scheme. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang detalye ng mungkay ni Congressman Tiangco? Jiggy, yung mungkahi nga ni Tiangco ay ilathala ng House Appropriations Committee sa website ng Kamara ang budget na ilalaan nga sa mga proyekto ng mga kongresista mula sa mga distrito at pati na rin sa party list. Paraan daw ito para manumbalik nga yung tiwala ng publiko. Halimbawa raw kasi sa 2025 budget, ang dami umanong proyekto na isiningit ng dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na hindi naman pala ni-request ng kinatawan ng mismong distrito. Mahalaga raw na makita ng taong bayan kung sino ang proponent ng bawat project at kung alam ba ito ng district representative para walang turuan kapag may problema nga yung proyekto. Git pa ni Tiangco ay kung may transparency sa lahat ng distrito pati na rin nga sa party list allocations mawawala yung espasyo para sa anyay Zaldico schemes na nagiging dahilan daw ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon nga kay Tiangco ay bagamat inalis na yung mga flood control projects, doon nga sa 2026 budget ay may mga naiwan pa ring infra projects sa mga distrito gaya po ng mga multi-purpose hall. Yan muna, latest dito, Jiggy. Marian, ano naman ang naging reaksyon ng ibang kongresista sa mungkahi ni Congressman Tiangco? Jiggy, pabor nga yung ilang mga party list lawmakers isinusulong nga ni Tiangco. Kabilang na nga riyan si Public Accounts Committee Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ayon nga kay Ridon, dapat kasama rin yung mga senador. Narito ang kanyang pahayag. I think we unite on the purpose that we have to be transparent as to the entire list of proposals by legislators. It is not just party list congressmen that make proposals in several districts, but more importantly, even senators make these proposals in several districts. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Isang fighter jet ng China ang muling umaligid sa eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng maritime patrol sa Baho de Masinloc. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, ano nangyari sa ere at anong natuklasan ng PCG sa lugar? Jiggy, isang fighter jet nga ng People's Liberation Army of China yung bumuntot sa amin kanina sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng mga tauhan ng PCG patungo sa Baho de Masinloc. Bukod pa dyan, sunod-sunod din yung naging radio challenges na natanggap ng mga tauhan ng PCG bago kami makarating sa mismong Scarborough Shoal. Pasado alas 7 nga ng umaga nang tumulak yung mga miyembro ng PCG kasama yung mga miyembro ng media patungo sa Baho de Masinloc at pasado alas 8 nang makarating na kami sa lugar. 44 nautical miles pa lamang yung layo namin mula sa Zambales natanggap na kagad namin yung unang radio challenge mula sa Chinese Navy. Namataan din ang mga PLA warship at Chinese militia vessel na sumubaybay sa ilalim ng eroplano.
Nagsagawa pa nga ng dangerous maneuver malapit sa mismong eroplano ng PCG yung isang fighter jet. Sa kabila nitong tactics na ginagawa nga ng China, matagumpay pa rin kaming nakarating sa Scarborough Shoal. At doon ay nadatnan namin yung dalawa nga na misteryoso o unknown man-made structures doon sa bahagi ng southeast part ng shoal. Bukod pa dyan, may panibagong boya rin na nakita sa timog naman o na bahagi ng nasabing lugar. At iyan, ano yung mga nakita nyo dun sa kinatatayuan ng man-made structures na iyon? Jiggy, doon nga nadatnan namin, dalawang tumpok yun ng parang pabilog yung itsura niya. Pero hanggang ngayon, hindi namin matukoy kung ano yung mga materyales na pinanggalingan noong dalawang struktura na yon. Pero ito ang pahayag na binigay kanina ni PCG spokesperson, Commodore J. Tariela. Upon checking from the historical imagery of the satellites before, it confirmed na itong debris na to has been there early as 2023. Well, it's very hard to tell kung sino ang naglagay nito mga debris na to. Jiggy, ayon din kay Commodore Tariela, ipagpapatuloy nga daw nila yung mga ginagawa nila na MDA sa mga susunod na araw at ang target nila ay mas mapalapit sana patungo doon sa mismong pwesto o kinatitirikan ng mga unknown structures na yon. At iginiit din ni Tariela kanina na karapatan mismo ng Pilipinas na gawin yung ganong klase ng operasyon dahil ito ay parte ng Philippine airspace. Taliwas sa sinasabi ng China na environmental reserve daw nila ang bahaging iyon. Yan muna ang latest, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.